Ang bawat araw na lumilipas, mas nahuhulog ako sa bagyong si Claire Easton, ang aking boss, isang babaeng dapat kong layuan. Ngunit sa bawat palihim na sulyap at hindi sinasadyang dampi ng aming mga kamay, tila sinusunog nito ang bawat panangga sa aking puso. Isang Huwebes ng gabi, sa katahimikan ng opisina, hindi ko na napigilan ang katotohanan. Gusto kita. Ang kanyang reaksyon, isang umatras na tila napaso. Huwag, bulong niya. Ngunit sa init ng aming mga palitan, sa bawat pagbagsak ng kanyang maskara, alam kong hindi lang ako ang nakadarama. Sa gabing iyon, sa kanyang opisina, lumampas kami sa linyang hindi na pwedeng balikan. At dun ko natanto, ang puso ko, siya na ang tahanan. Mahulog kay Claire Easton ay para bang isang bagyong hindi ko kayang iwasan. Malakas, matindi, at hindi mapigilan. Siya ang nagtayo ng East Company mula sa simula. Isang babaeng hindi kailangang sumigaw para igalang. Matatalim ang kanyang mga salita, elegante ang bawat kilos, at ang talino niya'y nakakahilo sa sinumang lalapit ng masyado. Dapat alam ko nang wag lumapit, pero araw-araw mas napapalapit ako. Bawat gabing ginugol naming magkasama, bawat palihim ng ngiti, bawat saglit na nagkakadikit ang aming mga kamay, lahat iyon, unti-unting sinusunog ang mga pader na itinayo ko para protektahan ang sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko, wala yon, siya ang boss ko, hindi pwede. Bawal. Pero puso ko, walang pinipirmahang kontrata. At si Claire tila hindi rin. Isang Huwebes ng gabi habang tahimik na ang buong opisina, kaming dalawa na lang ang natira. Abala kami sa pag-aayos ng presentation para sa kliyente, pero mas makapal na ang tensyon sa pagitan namin kaysa sa hangin na humahaplos sa balat. Lumapit siya sa akin, yumuko sa balikat ko para ituro ang nasa laptop ko. Naamoy ko ang kanyang pabango. Malinis, matamis, nakakabaliw. Dito, bulong niya malapit sa tainga ko. Dito tayo pwedeng matalo kung hindi tayo mag-iingat. Paglingon ko sa kanya, sobrang lapit namin. Halos magkadikit ang aming mga labi. At nakita ko, sinulyapan niya ang labi ko. Sandali lang, pero sapat na para wasakin ang huling natitirang kontrol sa akin. Hindi ko na napigilan. Hindi ko na kayang magpanggap. Bulong ko, pausang boses. Gusto kita. Nanigas siya. Hindi gumalaw, hindi nagsalita. Isang segundo, pinakamahabang segundo ng buhay ko. Tapos, umatras siya, parang napaso. Huwag, bulong niya, garalgal ang boses. Hindi pwede, hindi dapat. Bakit hindi? Tanong ko, paakyat ang init sa dibdib ko. Sabihin mong wala kang nararamdaman. Sabihin mong ako lang ang nag-iisa dito. Napakagat siya ng labi, umiwas ng tingin, naglakad-lakad sa likod ng kanyang mesa. Halatang naglalaban ang isip at puso niya. Akala mo ba madali ito para sa akin? Sabi niya, nanginginig ang boses. Ikaw ang empleyado ko. Ako dapat ang nagpoprotekta sa iyo. Hindi ba dapat? Hindi mo rin ako gustuhin? Singit ko, mas lumapit. Kasi nakikita ko, Claire, sa bawat tingin mo. Humarap siya sa akin at sa unang pagkakataon, bumagsak ang maskara niya. Pagnanasa, takot, pagkagusto. Lahat iyon kitang-kita ko. Kapag nalaman ni Leigh bulong niya, pwede tayong masira. Hindi ko na iniintindi, sagot ko. Walang pag-aalinlangan, nilalampasan ang pagitan namin. Mas pipiliin kong masunog kasama ka kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Hinayaan ko siyang magdesisyon, hinayaan ko siyang lumapit, at sa halip na lumayo, siya ang unang humawak sa akin. Marahas, gutom, sabik. Hinila niya ako papalapit, halikan kaming parehong hindi marunong huminto. Binangga ko ang mesa niya, nagliparan ang mga papel. Itinaas ko siya sa ibabaw ng mesa, hinapit ko ang kanyang baywang. Siya na may kumapit sa balikat ko, humihingal, nanginginig. Ang bawat halik, bawat haplos, matagal naming itinanggi.
Ngayon ay nilulunod kami. Nang maghiwalay ang aming mga labi, parehong habol hininga, nakapatong ang noo niya sa akin, nanginginig ang katawan niya. Binago natin ang lahat, bulong niya. Alam ko, sagot ko, marahang hinahaplos ang kanyang pisngi. At handa akong baguhin ang buong mundo para sa'yo. May kumikislap na luha sa kanyang mga mata, pero mabilis niya iyong pinunasan, matatag pa rin kahit naguguluhan. Ayoko nang maging maingat, bulong niya, nangingiti, nanginginig. Ayoko nang lumaban pa. Muli ko siyang hinalikan, dahan-dahan ngayon, puno ng pangako at pagmamahal na hindi na namin kayang itago. At sa gabing yon, habang magkayakap kami sa liwanag ng buwan sa kanyang opisina, bumulong siya. Kahit ano pa ang mangyari, sabay nating haharapin. At alam ko, kahit magulo, kahit delikado, ang pagmamahal ko sa kanya ang tanging tama sa mundong ito. Lumampas kami sa linyang hindi na pwedeng balikan. At doon ko nakita ang katotohanan. Ang puso ko, siya na ang tahanan.